Breaking news, Comelec, winasak ang Palasyo at Kongreso Marcoleta, tinanggal sa senatorial slate sa 2025. Aba. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat ng Bayan. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bakit siya tinanggal? Para saan itong lista? Na Aba, tinanggal? Aba, syempre, bago natin simulan ng video ito at bigyan ng reaksyon, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon, no? Walang iba kundi si Kabibig. Syempre, suportahan natin yan, mga katunay. Pagpatuloy natin. Boss, Kalerki naman. Hindi pa nga nagsisimula ang eleksyon. Hindi pa nga nagsimula ang pangampanya. Wala na ang pangalan ni Congressman Marcoleta. Aba, ang aga-aga naman, tinatrabaho nyo na. Talagang parang gusto na talaga nilang makontrol, no? We control the ball game. Isa-isa na nilang tinatanggal. Huwag naman kayong madaya, maging patas naman kayo lumaban. Ito ba'y sign na talagang may something going on sa Comelec? Sa Comelec nga ba nawala? O baka sa isang survey firm ang explain dito kung bakit nawala o tinanggal ang pangalan ni Congressman Marcoleta sa lista ng mga senatorial. Oo. Kayo Kabibig, bobotohan nyo ba si Congressman Rodante Marcoleta bilang senator sa 2025 election? Aba, ako talaga iboboto ko si Kong Marcoleta kasi nakikita ko sa kanya na karapat dapat talaga siyang iboto para sa akin. Doon pa lang sa prinsipyo niya, yung may sarili siyang paninindigan kung ano yung pinaglalaban niya, humahanga na ako dun. Yun ang importante sa isang politiko. Yun yung may maiaambag talaga. Yung may pagkilos na magagawa. Munang agad-agad na kasi siya. Nakikita natin hindi pa siya senador, pero nakikita naman natin kung paano makipaglaban si Kong Marcoleta para sa taong bayan. 'Di ba? Yung karapatan ng taong bayan. Doon pa lang Yun nga sinasabi ko Mas maganda pag-aralan muna natin bago tayo bumoto kung sino yung karapat-dapat, kung ano ba yung nagagawa niya nung wala pa siya sa posisyon na tinatakbuhan niya ngayon. Nakikita naman natin talaga fit na fit si Kong Marcoleta. Kahit nga Vice President, fit na fit yan Kahit nga Presidente, fit pa rin yan di ba? Pakinggan natin kung ano ang explanation at ano ang nangyayari. So, ito Kabibig makinig tayo. Okay? Wait for a while. Let's begin. Dalawang slides yung isa diniscuss ko na. Opo. Hindi ko lang binabanggit kung sino yung tao. Pero para may idea na ako alam ko naman pala may idea. Alam mo naman tayo. Yung pangalawa gusto kong maipakita. Natanggap na ba ni Direk? Okay na? Ayan, sige. Nakita natin. Ayun nga yan. Aba, Social weather station. Social weather station. Di ba kung minsan pinag-uusapan natin? Opo. Sapagkat ito'y ginagamit para tantyahin sino ba yung gusto nyo iboto, ganyan. Opo. Tingnan mo yan, third quarter 2024, social weather station. October 1. Ang date niya, October 1, 2024. Opo. Ano yung note? Basahin mo yung nakalagay na note. Note to interviewer. Allow R. Yung R, yan ang respondent. Allow respondents to read all names first in list. Yung mga pangalan na yan ang kinukonsider, yan ang tatanungin nila. Sino sa mga yan ang gusto nyo iboto? Okay. Kailangan ba, ano ang mapapansin nyo dyan sa listahan na yan? Wala sa So, ano ang napapansin niyo Kabibig? Ano ba yung napapansin? Maraming mga tumatakbong senador na wala dito, no? Kasi pag lalabas itong survey na ito at makikita ng mga tao na ito pala yung malakas, ito pala gusto ng mga tao, may epekto na pwedeng ang resulta ng survey ito ay maghihikayat ng mga tao na sila ang bobotohan. So parang nawala yung pangalan niya doon sa mga ganong klaseng survey. Tama nga naman si Kabibig. Kasi minsan talaga, may mga tao na hindi na nila pinag-aaralan kung sino yung tao na iboboto nila Basta kung sino lang yung maraming boto, kung sino lang yung sikat, doon na lang minsan bumabase. Ngayon, syempre, kung makikita si Kong Marcoleta sa survey na napakataas, syempre, iisipin mo kung tamad ka naman magsaliksik. Siguro magaling tong tao na to. 'Di ba? Kaya ang daming bumoboto sa kanya sa survey. Di ito na lang iboboto ko. Kasi exposure na yun 'Di ba? Kaya kung tatanggalin nila yung pangalan ni Kong Marcoleta dyan sa survey na yan, is, hindi siya masyadong mapapansin. Ma-out of the blue ang pangalan niya. 'Di ba? Kaya ganon. Nahuhuli natin Kasi ayaw talaga nilang
manalo si Kong Marcoleta kung tutuusin. At alam naman nila na malakas at may posibilidad pa nga na maging number 1 yan sa susunod na eleksyon. 'Di ba? Sa 2025. No, malaking threat sa kanila si Kong Marcoleta kung sakaling mananalo. Kaya nga sinasabi ko, mas malaki pa rin ang iniisip nila. Lahat ng mga tao makakatulong sa mga Duterte. Yung malaki maitutulong, kailangan hindi makapasok yan. Siyempre, isa na doon si Kong Marcoleta. Number 1 talaga si Benhur. Sino itong si Adonis Jerome? Akinubam. Tingnan natin ha. Nandito ba si Si Rodante Marcoleta, Ramos, Revilla, Willie, Robredo. Bakit may Robredo? Hindi naman tatakbo si Madam. Hindi, kabibig. Okay lang yan. Kung tutusin, sige, kahit tanggalin nila si Kong Marcoleta. No? Kung sana dati, TV lang tayo eh. No? Kung sa TV lang tayo nanonood, siguro maaari tayong mauto ng ganyan. Pero sige, kahit wala si Kong Marcoleta, alam naman ngayon ng taong bayan kung sino talaga si Kong Marcoleta at kung ano ang nagagawa ni Kong Marcoleta. Kahit wala siya dyan sa survey, sa eleksyon na lang lumabas ang pangalan niya. Sinisigurado ko dyan, mananalo pa rin yan. 1st of October 2024, third quarter. Alam naman natin hindi tatakbo si Madam Lenny. Tapos Duterte. Si Duterte naman hindi naman tatakbo eh. Sabado Philippines. Wala si Rodante Marcoleta dito. Tulfo Erwin. Si Ben Tulfo, dito ba? Wala din. Kasi, hindi, baka nakalimutan daw nilang isulat. Pas ang resulta ng SWS survey na ito, posible yung mga kagrupo ni Bongbong Marcos ang laging nasa top 10, top 12. Na, parang sila lang eh, no? Nandito ba si Marcos? Aimee. Nandito si Aimee. Ginagamitan nyo ng lakas eh. Natural. Diba? Let's continue. Wala kayo sa lista. Ayan, nakita mo na. Pero merong Floranda Mori. Kilala mo si Floranda Mori? Ay, hindi mo eh. Merong Adonis Jerome. Ha? Nandiyan si Harry Roque. Sino ba yung Meron sinabi natin noon kung wala kayo sa listahan. Oo. Meron pang sino nakalista. Meron pang Doringo Maui. Ayan, meron pang Ramos Danilo. Diniscuss natin yan. Ayun. Kala ko Danilo Barrios. Para sa gano'n, yung tatanungin, wala akong pangalan, hindi talaga ako ilalagay dyan. Lalaglag talaga kayo sa pangalan nyo sa site. Kaya nung pa, sinasabi ko sa inyo, hindi naman sa minamasama natin. Dito, may papakita ko sa inyo, minamanipula nila. Official documents mo pa ito ng SWS. Nakakusuhin tayo ng SWS. Oo, no, nakikita natin ngayon, no, na parang namamanipula na yung dating. 'Di ba? Halos, yung sinasabi nga, nung sa administrasyon ni Slate ang laging lumalabas ang pangalan. Parang laging itinatatak sa tao. Pero nga sinasabi ko, sige, kahit sila yung itinatatak sa tao, parang ano lang yan eh, ibase natin kay Tambi yan eh. Namimigay ng ayuda, litaw ng litaw yung muka, kung saan nagpupunta, pero kita mo bagsak pa rin sa survey. Kasi nga sinasabi ko nga dito, diba? Alam na ng mga tao ngayon, mulat na ang mga tao. Hindi na po kami ganun katanga. Kahit sige, lumabas kayo dyan sa survey, number 1 kayo, sila Kong Marcoleta, wala. Alam na mga tao ang nangyayari ngayon. Si VP Sara nga sinisiraan, sinisira. Winawasak ang pangalan. Gustong tanggalin sa pagka-vice president. Pero sino pa rin ang napupusuan ng mga tao sa 2028 na maging presidente? Si VP Sara pa din, di ba? Kahit anong ginagawa nilang ganon. Kasi nga nakikita na ng mga tao, iba't iba na ang nangyayari ngayon, nasasaksihan, nalalaman na nila. Hindi na mundo ngayon ng mainstream. Tandaan nyo yan. Kaya kahit si Kong Marcoleta ay wala dyan sa kung anumang survey na yan. Mas okay lang yan, sige, manawa kayo dyan. Pero kapag yan ay tinanggal nyo talaga at gumawa kayo ng paraan para matanggal si Kong Marcoleta sa senatorial na candidate, ay ibang usapan na yun. Talagang gusto na ng manipulation doon. Diba? Discuss natin ito. Sa kanila, page 2 yun ang... Page 2, tingnan mo. Sino ba si Adonis Jerome? Adonis parang bastos ng pangalan. Adonis. Diba? Parang yung isama mo doon sa i-consider nila tatanungin. Sino si Floranda Mori? Ito Mori. Kasi Mori ay yung yung paano... Sino ba yung mga yan? Ayoko, hindi ako mangingimi iboto, hindi ko na makilala yung mga yan.
Sino ba yan? Kong, yung Camo de Floranda. Yung petsa na yan, kung hindi, wala pang filing ng COC yan eh. Kaya nahula lang si... Mga pangalan pa lang eh. Sino si ano? Sino si Danilo Ramos? Hindi magkatahuata sa kanto. Street Boys. Member ng Street Boys yun. Baka Danilo Barrios. O sino-sino talaga. Sabi ko lang sa inyo. Akala ko kasi kay Dorinda Mori. Doringo Mimi. Ayun, Dorindo Mori. Ito yung sinabi ko doon sa mga estudyante. Sino ba yung mga Poncho Pilato na Gagamitin yun? nila to para tukuyin nila kunwari sino yung napupusuan ng mga botante. Pero sinadya nila na hindi nilagay ang pangalan ko dyan. Ano ba sasabi nyo ngayon? Totoo pa ba yung ginagawa nila? Talagang sinasadya yan kung Marcoleta. Kasi alam naman nila yung paninindigan mo at hindi ka nila magiging kapanalig kahit kailan. 'Di ba? Kahit nasa iyo na ang pagkakataon na pwede kang pumanig sa mali, is hindi mo ginawa yon. Mas kumampi ka pa rin sa kung ano ang nakikita mong may katwiran. Yun yung ayaw nila sa'yo. Yung hindi ka marunong sumayaw sa tugtog. Kasi ngayon dapat sumasayaw ka sa tugtog para maging maayos ka. Ganun ang dapat mangyari. So pati yung publiko, nila manipulate nila. Hindi naman Alam nyo dito, ang nagiging kawawa, alam nyo kung sino? Tayong mga taong bayan. Kasi kung ang mga mauupo ay walang kakwenta-kwenta, diba? Buti pa nga, nandiyan si VP Sara kahit papaano nape-pressure sila eh. Nandiyan si Kong Marcoleta kahit papaano nape-pressure sila. Pero kung pag nawala yung mga yan, alam nyo, kawawa talaga tayo eh. Lalo na kung mapupunta tayo doon sa mga pinunod, sa mga nakaupo na, diba? Alam naman natin na walang naitutulong, kundi magpayaman lang. Eh, kawawa talaga tayo. Paano ngayon tayo? Hindi ako sa nanghikaya to ano. Ako nag-aalala ako sa future naming mga taong bayan. Kaya kami bumuboto at nagluluklok ng mga politiko dyan sa gobyerno para kami ay matulungan. Lahat ng mga nangangailangan dito sa ating bansa, kung ano ang problema ay malutas. At ang Pilipinas ay umangat at maging maayos. Kaso nga lang, kung ganyan ang nangyayari na agawan sa kapangyarihan at nananakam lang sa kapangyarihan, walang mangyayari. Kawawa ang taong bayan dito. Sabi ko, nalagay ako dyan, tuwan-tuwa ako, hindi. Nandun pa rin ang andun pa rin ang pagdududa ko. Sapagkat ako, ang gusto ko, pagka yung sa politika, dapat walang survey. Ang gusto ko may survey kung alin ang mas masarap na bagoong, mas masarap na ayan, kung Marcoleta, masarap yan. mas bagoong siya sabon. Kung anong bagoong na masarap sa pakbet. Pero pagdating sa mga gusto ng mga tao, sapagkat ito yung potential na pagkakakitaan ng maraming tao, lalo na yung mga sindikato. Totoo po po. At pati siyempre, kapag nag-number 1 ka dyan, eh siyempre parang paano ka mahat? Hindi ka makakarating sa gusto mo. Paano? Hindi ka nga isasama. Ito deliberate ito. Maliwanag naman na initsapwera nila ako. Eh baka sabi kasi... Ideyaan mo kung Marcoleta, kayo ni VP Sara, alam nyo ang mga bida sa pelikula, inaapi yan sa una. Pero bandang huli, nasa inyo na ang huling halakhak at ang tagumpay. Diba? Ganyan ang mga kontrabida eh. Nangunguna sila. Sige, pabayaan nyo sila. Hindi pa naman dumarating ang 2025 eh. I mean, kasi nung time na yun ko, hindi pa kayo nagdideklara. Pero siguro yung Floranda Mori, hindi naman nagdideklara. Kasi sino ba nagdeklara dyan sa okay, nung time na yun. Wala yung papayin yan. Dapat siguro doon, kung ikaw yung tatanungin niya, siguro yung tao magsusulat ng pangalan, baka pwede na yung pagpipilian. Halimbawa, not guided. Halimbawa. Baka doon makamagtaka sila kung paano, kung sino mangunguna ron eh. Pero ito, maglalagay sila ng set na tatanungin nila, pero ayan nga, hindi nila lalagay yung pangalan ko. Ito, malinaw ito ha. Napag-usapan namin ni Jan yan noong kalalabas lang yan. Pero hindi ko nakita ito. Pinakita po namin. Kaya ako kinakabahan eh, no? Kung sakaling ma-impeach si VP Sara, tapos iba maging vice president, paano kaya yung susunod na eleksyon nito? Kasi talagang, kung sila magkakabagang na mauupo doon. Baka nga mamaya, Prime Minister, matuloy na yan. Nakakakaba naman. Parang, kuha na kaya tayong passport mga katunay. Saan kayang bansa maganda-ganda lumipat-lipat? Ako gusto ko sa Amerika eh. Meron dito ako mga katunay, no? Na mga OFW na nanonood sa akin dyan sa Amerika, sa United States. Kamusta po kayo dyan? No, mga kababayan natin Pilipino diyan sa United States din. Syempre, pati yung mga kababayan din natin na OFW na nandito nasa iba't ibang bansa. Pero kung gusto ko talaga tumira sa masarap ba tumira sa USA, sa Amerika, mga katunay? Paki-comment naman po. Kasi ako nag-iisip ako no. Pautang naman ako ng pamasahe.
Lilipat na kami ng pamilya ko dyan. Di ba? Parang kung ganito yun nangyayari ngayon dito. Parang gusto mo na lang mga ibang bansa. Nawala ka nakalimutan na, kasi medyo matagal-tagal na. Hindi nyo napansin na wala ako. Yung wala yung pangalan nyo. Napansin namin ko. Opo. Na-discuss po namin yan. Ayun. Nawala. At Bentol po wala eh. Diba? Nagreklamo din siya nito. Walang dalawa sila. Oo nga. Natatanda mo na. Oo nga. Pero tama. Yun. Napakahirap isipin, no? Si VP Sara mai-impeach. Tapos ang uupo kapanalig nila. Tapos yung mga senatorial ng Duterte matatalo. Tapos ang senatorial na mananalo, yung mga kapanalig din nila. Ako parang isang matinding bangungot. Malamang ko. Prime Minister is coming to town. Hey! Oh! Ako? Nakakapangilabot. Parang shake, rattle, and roll lang eh. Naputol na ng black. So yun kabibig, yun ang Ayun. question ni Marcoleta. Oo nga no. Bakit wala ang pangalan niya? Matik na yun, no? gusto lang Talagang palakasin ginagawa nila sa na kanya, sa ito kanila. lang yung mga senatoriables ni Bongbong Marcos ang pwedeng piliin natin. Halata naman doon. Yung mga ibang nilagay doon ay pangpalamas lang yun, mga spices lang yun. Pero yung main ingredient na doon, mga Abalos, mga Amy Marcos, yun, natural, yun ang pipiliin ng tao. So, sila yung lalabas na may mataas na survey. Pero yung mga tao na dapat Abalos. bubutuhan, Ako talaga gusto ko si Abalos, yung mga pangarerang kabayo niya. Siyempre ako fan ako ni Hagdang Bato eh. Yun talaga gusto ko. Pag sa mga karerahan yung bumoto kayo ng pinakamagaling na may-ari ng kabayo, yung horse owner, yung Abalos maganda. Kasi magaganda yung mga kabayo. Pero pagdating din sa politika, kasi medyo tabla-tabla tayo ng konti doon. So, natural, kung ikaw ang tao, magsisurvey sila, so, isipin mo, ay ito na lang yung bubutuhan ko dito kasi wala yung gusto kong butuhan, kasi wala yung pangalan dito. So, of course, ang alam ng survey, sila yung number 1. Diba? Pera-pera lang pala yun. Ganun pala nangyari. Ba't yung dalawang nasa likod ni Kong Marcoleta kanina parang magkasalubong yung kilay ito? Ayan. Ano parang bodyguard niya kaya yan? Tingin yung mga katunay. Dito. So, of course, ang alam ng survey, sila yung number 1. Diba? Pera-pera lang pala yun. Ganun pala nangyari. Ayun, natating nato ngayon ng video na nagbula kay Banat ng Bayan at syempre nato ngayon natin ang boses na yun na nagbula kay Kabibig. Kayo mga katunay nung masasabi nyo tungkol dito, aba si Kong Marcoleta ay nawawala. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.